What's up guys? Action here. I'm back with another video. So today guys, i-build natin yung 40,000 na budget na gaming PC. So last time, nag-unbox ako and chinek natin yung mga parts na gagamitin natin. So if you miss yung video na yon, you can click na lang yung video right here. So ang gagawin natin ngayon is build natin and benchmark. Papakita ko sa inyo yung performance i-build natin ngayon, which is yung pre-provide ni ASUS and Nvidia. So guys, thank you for the support. And to those of you na nag-comment last time, sobrang natuwa ako guys. Ang dami nyo palang estudyante. So currently guys, na finifilm ko yung video na to, nasa 700 na yung comments. Sa lahat po ng estudyante, maghintay lang po kayo. Ngayon po is nasa 92,000 subscribers na po ako. Okay, so thank you for the support. Pag nag-reach po ako ng 10,000 subscribers, dun ko na po i-announce yung hindi ko pa pwedeng sabihin, okay? So, abang-abang lang po talaga, okay? So, sa mga hindi pa po nakakapag-comment mga estudyante, please let me know para mabilang po natin kung ilan po talaga kayo, okay? So, comment lang kayo, alright? So, for this PC build guys, hindi ko kayo tuturuan how to build a gaming PC. So, marami na akong nagawang PC build guide. For those of you na wala pang idea ko how to build a gaming PC, so you can watch it na lang guys. Yung link ko na ipaprovide dyan, yan sa upper left. Tama. Upper right nyo pala. Nalilito na ako. Okay, so yun. Please guys, panoorin nyo yun para po maiwasan natin yung mga tanungan. Okay, ang dami rin po kasi nagtatanong, makikita ko maganyan. Panoorin nyo muna para po magkaroon kayo ng idea how to build a gaming PC. Ang gagawin ko ngayon is time-lapse build ko na lang para mabilis tayo, then benchmark agad. Para makita nyo na agad yung performance ng ibubuo kong build ngayon. So here are the parts na gagamitin ko. Guys kung di nyo pa napapanood yung part 1 ng video na to, please panoorin nyo muna. Baka first time kayo napadpad sa channel ko. Please do subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. 8,000 subscribers na lang at i-announce ko na. So ano ba yung ano? Ito na pala yung mga gamit ko dito. Then time-lapse build na lang. Tapos start na tayo. Ihanda ko lang itong mga to kasi ilalabas ko lang para mabilis na. Board, check. Lahat is nandito na. And yun, start na tayo guys with building this 40,000 na budget na gaming PC. Mamaya guys, i-feedback ko kayo after ko mag-build dun sa case ng DeepCool Matrexx na 30 para, you know, magkaroon kayo na idea kung nadalian ba ako i-build yung mga tipong gano'n. Okay, so ngayon, tinanggal ko na yung ano guys, yung dito yung nakaharang dun sa expansion slot para hindi ako mahirapan mamaya or hindi na ako yun sa motherboard yung tinuro ko last time. Okay, so without further ado, let's build this 40,000 na budget na gaming PC. Okay, alright guys, done building this gaming PC. So, medyo natagalan ako. Nag-start ako ng around 6 ata. So, ang oras ngayon is nasa 7, ano na guys, nasa 7:20. 1.5 hour, mga ganun. Kanina, sa time-lapse build, medyo nahihirapan ako isara kasi hindi pantay yun dito. Yun yung ginawa ko, napapansin nyo guys, konti lang yung kable dito kasi ginawa ko is, iniba ko siya, nilagay ko yung ibang kable para hindi mahirapan sa likod. Tsaka, check nyo yung orientation ng PSU. Yung fan is facing upward, di ba dapat downwards? So, okay lang yan guys. So, makakatulong naman yan sa yung pag-exhaust ng heat. Mamaya makikita nyo yung temperature nito and yung performance. Medyo na ano lang ako dito sa fan kanina. Yung unang kabit ko ng front intake is dito ko nilagay. May tumatama siya sa plastic na dyan, so kaya pinasok ko. Tsaka guys, if you're buying this case, bili kayo ng extra fan for front. Bali, isa lang po yung malalagay. Yung una, dito ko nilagay yung Seagate na SSD. So, naglagay ako ng fan, tumatama na siya. So, hindi pa ako nakakapag-boot guys. And yung sa power supply nga pala, napapansin nyo ba na wala siyang butas dito sa may sa likod? Ayan So, niroute ko na lang. Ang ginawa ko is inuna ko in-install yung power supply para mag-route. Kasi wala siyang cut out for the EPS power connector dito. So, ang ginawa ko is dito ko pinadaan
Kasya naman, na-screw ko naman yung ano, na yung motherboard dito sa may motherboard tray. Wala namang problema. Ayan. And yun, yung RGB, para pailaw dito, nilagay ko sa taas. And dito sa gilid, dito ko lang nilagay kasi hindi na siya kasya dito. Dito sa may baba. Ayan. So, ayusin ko na lang mamaya. Ayan. Kailangan ko muna mapabot to. Nag-cable management agad ako eh. So, ganyan na siya guys. Makikita na siya kasi wala siyang PSU shroud. Ayan. So, it's a micro 8X case. Okay naman guys. Yun nga lang. Mahirapan ako dito para isarado to mamaya. So, bago ko muna isarado, ibubot muna natin to. Kuha muna ako ng... Check ko lang guys kung may debug LED. Okay, wala guys. Kailangan ko ng monitor dito. Malaman ko nagbubot nga itong binod ko. So, alright guys. Teka lang ha. I-check lang muna natin guys kasi hindi ko pa napapabot to. So, boot lang muna natin para malaman ko kung okay na lahat. Ayan guys, RGB. Check this out. It's live. Boot na lang. Come on. Yun! Woohoo! F2, F2. Booted. Nice man. Okay, chafan. Then 24 megahertz, 8 gigabyte, 3.6 gigahertz, tapos 9100 storage, SATA, Barracuda, Seagate pala. Then yung 1 terabyte na Seagate Barracuda. Okay, so here's the remote. RGB 350 ng DeepCool. So naka-on na siya. Off natin yan. Then on. Tapos yun yung default na ano, fade natin. So ito yung fade strobe. Ito yung ano eh, ito yung ang tawag nito, sensor, IR pala. Tapos flash. Ayun. So pag red lang, yan. Pag green, yan guys, maka GeForce. Green tayo. Maka GeForce. Sa taas ko nilagay yung LED. Bali dalawa lang yung LED strip. Nilagay ko dito sa unahan, sa front, yan, para ma-illuminate or magano. Tapos dito sa taas, makikita nyo naman guys, ayun o, diba? White. Yan. Mas maganda. Mas nagaganda na ako sa ganyang kulay. So may intake guys, malalaman natin yung, ayun, tinatamaan yung ano dito. Ang importante para sa GPU mamaya. Then yung ng power supply is para makatulong po siya ma-exhaust yung init. Then yung DeepCool na ano, Gammaxx 400, then exhaust fan dito sa ano. Excited na ako guys dito sa performance and thermals dito sa loob ng Gammaxx Matrexx pala, 30 ng DeepCool. Okay, and performance lahat ng kinabit ka dito for the 40,000 na budget na gaming PC. Isasarado ko lang tong likod kasi. So nga pala guys, yung cable management, nakita nyo na. So this is the best cable management na maano ko dito for this case. Yes, may cable tie point naman, ayun, no? Dito hindi ko na nakapitan. Pero yan, masasarado naman yan. Boss. Nga pala guys, yun yung matitip ko sa kayo nyo for, di ba, ganito yung orientation ng power supply. Kasi, supposedly dapat kabila tong kable. Naka-face yun doon. Kasi pag ginawa ko yun is, hahaba yung kable. So, wala na kayong place para maano dito, di ba? So, yun na lang ginawa ko. Is orient yun na nakaganito yung ano, fan facing upwards. Micro 8X naman to guys, so hindi naman problema yung length ng kable papunta ng mga ano. Ayan. Pakita ko lang sa sinasara para makita nyo kung mahirap ba. Hirapan ako. Yun. So dapat nga talaga may ano dito, yung naka-umbok para for the cable management. And guys, makikita nyo masasarado yan ng ano, clearance niya dito sa may side. So masasarado yan ng tempered glass. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. Tapos itong kable is mapupush naman siya dyan. Ayun, install muna ako ng Windows. Then install ng games. Medyo matagal-tagal to kasi daming kokopyahin. Then yun na, benchmark na tayo.
Done installing the Windows, restart muna natin yung PC. Wala tayo ng BIOS. Alright guys, so dito tayo sa BIOS ngayon. So how to enable yung XMP profile. Ayun guys, kita na yung dito. So over here, frequency is DDR4 2400 MHz. Ito nakikita nyo. Then pag enable natin yan, ang mangyayari is giging speed ng RAM is 2667. Tapos ito yung timings. Okay, so yan, F10 na natin para ma-save natin. Ayan, makikita nyo guys. For this build guys, hindi tayo makakapag-overclock tayo since yung processor natin and yung motherboard is not overclockable. Mag-install muna ako ng mga games dito, medyo matagal-tagal to. Online games, tapos yung mga lagi ko lang nilalaro, yung nakikita nyo ng mga bine-benchmark ko. Okay. Before ako maglaro ng game, pakita ko muna sa inyo yung score ng Cinebench R15. R20 pala, sorry. Power consumption ng idle and yung browsing, yung mga ganun. And every game din, mag-ano tayo. Thermals ng case, sinurado ko na po. Dito sa side panel, and naka-tempered glass po siya. Then, sa side dito, sarado na po. Tapos, naglagay po tayo ng isang intake fan. And yan, makikita nyo po yung thermal performance ng case. And, ayun. So, benchmark na tayo. Cinebench R20 muna para makita nyo yung score. Dito sa specs na to, and yun, mag-run na tayo ng mga benchmark ng game. Okay, so guys, this is the idle power consumption. Ito po yung kinakaya niya, nasa 45 to 48, mga ganyan. So currently is 46.9, 46.5, and then check natin yung browsing. So pag browsing guys is nasa 70, papalo siya ng 69, around 55 to 70. Yan po yung for the power consumption ng browsing. Okay? Alright, next is benchmark tayo. Check ko lang yung Cinebench R20 na score. Let's start na Cinebench R20. So run na tayo ng test. Yun ako lang yung temperature. Sorry, nakalimutan ko yung temperature. Feeling ko lang hindi aabot ng to. Kasi naka CPU cooler na Gammaxx 400. So I will skip na lang this para mabilis tayo guys. Done na yung Cinebench R20. So ang score natin for the first run is 1391. Okay, so yun nakita nyo guys, 1391. So ang max temperature natin is nag-reach siya ng 56 degrees Celsius. So first game na lalaroin natin is CSGO. So video settings is lahat po is naka-high. Multi-sampling is set ko lang sa 4 para makakuha po ako ng mas mataas na frame rates. Enable din natin anti-aliasing, then V-Sync is disabled para hindi po malimit yung frame rates natin. Okay, so 1080p yung reso, then that's the settings. So start na tayo. Alright guys, so first game is CSGO. Tingin-tingin kayo dito guys for the power consumption. Ayan. So frame rate is makikita nyo, naglagay ako ng average, then yung 1% low. Okay? So, tingin-tingin lang kayo dito guys. Ano lang tayo guys. So, yan guys. Nakita nyo yung average frame rate is 210. So, for those of you meron na 144Hz na gaming monitor, kayang-kaya po to. So, nakikita niyo yung average frame per second is 203 na ngayon. Oops. 151 watts yung power consumption. 161, so yung max niya. Uy, may one shot dun. Yun lang, patay. The CPU temperature is 50. GPU is 69. Nagsa 70 guys. Tapos yung load, mas malakas kumain yung CPU. So average frames per second is 189 na guys. Okay, so temperature is 71 na. Then CPU temperature is naglalaro lang 50, 51 ganun. So guys, change game na tayo. Yan, nakakuha kayo na idea how it performs sa CSGO. Next game is Far Cry 5.
Check natin guys yung video settings. So nandito na tayo ngayon sa settings. Yeah, it's a GTX 1660 Ti. Full screen, 1080p reso. Natin yung advanced settings. Ultra, i-high lang natin guys ha. Check lang natin sa high. Mas maraming frame rates, mas maganda. Ayokong i-ultra. Lagyan natin anti-aliasing. Natin yung motion blur. V-Sync, yes, off. Here's the settings. High po tayo lahat. 1080p. Then try na tayo ng benchmark for the game. Okay. Alright guys, so ito na yung Far Cry 5 benchmark. So currently yung power niya is 196 watts. Then average frame rate is 89 and 90. GPU temperature 61 at 85, 90 yung load. Then yung CPU is 50, same with CSGO yung temperature, naglalaro lang siya ng 50, 51 ganun. Then parehas lang din ng CPU load kanina, sumabot po siya ng 94 to 93 yan. So makikita nyo. Okay, so that's the benchmark for the Far Cry 5. Hintayin lang natin yung result guys. So ito yung result guys ng Far Cry 5. 88 yung average frame rate. Maximum frame rate is 109, then minimum is 70. Ayan po. Next game guys is GTA 5. So ito po yung settings. Ayan po. So 1080p reso, 60Hz refresh rate. Then ano ba to? Yes, FXAA is on. Tapos halos lahat ng quality is high. Then check na natin guys yung runtime benchmark. Yung CPU nito is umabot siya ng magwa 100 to pustahan. Wala kasi kumain ng CPU resources tong Ayan. So check nyo guys yung temperature, yung load and temperature yan nag-98 na siya GPU is okay 67, CPU is 51, and yung load ng power consumption is 162. 96 yung load. Currently is 105 yung frames per second average. And guys, wait lang natin yung sasabog guys para makita nyo. Average is 99 frames per second ngayon. Ayan, check natin to. Boom. Ayan, so nag-down siya ng 53. So yan guys yung benchmark for the GTA 5. So next game tayo. Alright, so next game is PUBG. For the video settings is try natin ng ultra for the overall quality. Okay, V-Sync is off. Tapos foliage natin. Ilaw lang natin to. Ilaw, tapos yan. Alright, ito yung guys, settings for the PUBG. Back tayo, start na tayo. Alright guys, so PUBG. Wait lang, may nag-i-speak Paano ba i-ano na yun? Saan na ba ako? Mali! Average is 108 frames per second. Very smooth for the ultra settings. 101 frames per second. Power consumption guys is nag-peak siya ng 194. Average frames per second is 105. Then yung GPU temperature sumabot as 84 degrees Celsius guys. Is wow, ano to GPU bound yung PUBG is yung load niya is 97. Tapos CPU is 71. Napapansin niyo yung CPU temperature is pag naka-aftermarket na cooler ka is yun, nagre-range lang siya ng mga 50 yan, mga 51 yan. So yun po yung performance ng Gammaxx 400. Memory usage is 6.5, 6.6 GB. So temperature is GPU temperature is nag-86. Yeah, so that's for the guys, PUBG. Ultra settings to guys ultra settings. Alright, so yan guys, for PUBG benchmark, check ko lang baka tumaas pa yung temperature ng GPU. So yan nga, peak lang siya ng 86 degrees. So GPU demanding tong laro na to. So alright, so change game tayo guys. Done na with the PUBG.
Okay, so next game is Shadow of Tomb Raider. Alright, ito yung settings guys for the game. DirectX 12 naka-on, then 1080p res. So, ano ba? Check yes, VSync is off. Then check natin yung graphics. I'll set na lang to high preset. Actually, may highest siya eh. So, set ko na lang sa high yung preset guys. For this, medyo AAA title to. Baka malakas kumain ng ano. So, high muna tayo. Check natin yung frame rates kung okay siya. Check nyo na lang yung maabot na siya ng 90 oh. So, for the GPU, 98 oh. Oh, nag-99. Currently is, ayan, average is 77. GPU temp is nag-78 na. Power consumption is 195. Nag-peak siya ng 197, nakita ko. 70, 80, average is 75. 98, 92. Yung pinakahuling benchmark doon natin malalaman kung ano. Okay, so yan guys, malalaman natin dito. Ito yung pinaka ng resources. Itong scene na to. Nag-99% na siya. 97. Guys, nagwa 100 na siya. CPU load. Yung GPU temperature, sumabot siya ng 82 degrees Celsius. Yan guys, nagwa 100 na oh. So kanina, GPU. Tapos ngayon naman, nagpalit ng scene. Itong scene na to is malakas kumain ng CPU resources. Ayan guys. For AAA titles. Lalo ng game na to for Shadow of the Tomb Raider. Palit kayo ng CPU. Nagwa 100. So, kuha kayo guys mga Intel 8400 or 9400. Or yung Ryzen 5 na 2600 or yung 3600 na 3000 series. So, yan. So, there you have it. Yung guys, frames per second or yung frame rates. Average siya ng mga 81 frames per second. Ayan. So, next guys is Apex Legends. Here's the video settings. Full reso, 1080p. Then, check natin. VSync off. Disable natin to. Yes, TSA. Warning, 4GB lang tayo guys. Texture filtering, mga 8 lang, huwag natin sagarin, baka high, yes, high tayo. So that's the settings ng Apex Legends. 98 yung load for the GPU, 88%, 200 watts. Nag-peak siya ng 200 watts for the power consumption. Ito lang natin nakita ko bilis. 82%. 82 degrees Celsius for the 99. Parehas lang sila guys for the GPU and CPU Okay. Figures 128 frames per second. Average currently nasa 88, 90. 83%. Uy, teka. Uy, tabi. Yun lang. 84 yung degree Celsius yung GPU, 52 for the CPU. Kanina guys, nagna-90 both GPU and CPU is nagna-90 sila. 98, 97 mga ganun. So RAM usage is 6GB. Average, ayan, nakikita nyo is nasa 110 to 120. Pero nakikita ko nag-drop siya ng mga 80 frame rate. Ayan. So yeah, that's for the Apex Legend. Alright guys, for the last game, this is Assassin's Creed Odyssey. So itong game na to is not a optimized game. Ang gagawin ko lang na preset dito is high. So ito yung hirap guys pagka hindi optimize yung game. So hindi ko siya i-very high, baka VSync is yes, off natin for the VSync. Ayan, okay naman na. High preset. So yan guys, start tayo benchmark high preset yung
video settings dito. Alright, so currently average frame rate is 50. Malakas talaga itong ano na to. Itong hirap pag hindi optimize yung game. GPU temp is 74, then CPU is 52, RAM is 5.8 GB, then yun. Power consumption ngayon, so yan is 164 watts. Kanina is nag-peak ng 202, nakita ko. So hindi siya smooth guys. For the high preset, nakikita ko hindi siya may konting guys. So itong talaga ang problem pagka hindi optimize yung game. Ayan, for the Assassin's Creed Odyssey. Ito na yung last game na itatest ko for this build. Mamaya is pag-uusapan natin yung upgrade pati dito. Sulit ba itong build na to? Okay. So, cut ko na yung video dito. Yun guys, so I'm done with the benchmark and nakita nyo yung performance itong 40,000 budget na gaming PC. So guys, kung gagayahin nyo to, ang pinaka lang dito is yung if maglalaro kayo ng AAA title kanina, katulad ng Shadow of the Tomb Raider, mas okay sana if you will pair the GPU with mga 9400 na Intel or 8400, saka yung Ryzen 5 na 2600 or yung 3600 na kalalabas lang. So mas okay yun kasi kanina nakikita nyo naman na nagwa 100% siya. So medyo hindi naman siya bote for the AAA title lang. Pero kung online game lang, okay na yun. Kanina, lahat ng online game na CSGO and yung sa Apex Legend, hindi naman siya ganun kumakain ng mga resources ng CPU sa Shadow of the Tomb Raider. If yun po yung nilalaro nyo, palitan nyo na po yung CPU. Kaso, yung budget nyo is tataas. Baka hindi nyo makuha ng 40,000. So, for the GPU temperature naman is umabot siya ng 86 degrees sa PUBG. Ayan, naglalaro kanina, nakita naman yung Sa GPU temp na ganun, normal pa naman yun. Yes, mainit nga siya, pero as long as wala ako na-experience na bigla mag-crash or garbage display or tipong artifacts, yung may mga ganun lumalabas or tipong wala ng display or bigla na lang mamamatay. Wala pa na naman ako na-experience sa ganun. So, yun nga lang, mataas lang talaga yung temperature ng nitong GPU na to. Yun. For the RAM, so for this setup guys, kasi ang GPU nyo is GTX 1660 Ti. So, ang target talaga nito is settings ng display nyo or graphics is high to ultra preset. Yun po yung target nito. So, definitely, pag sa RAM, dapat po, mag 16 GB na kayo. Okay, habang sulitin nyo na yung murang RAM ngayon, guys. Sobrang mura ngayon. Bilhin nyo na 16 GB is around nasa 7.5 lang ata or So, power consumption, kanina, ang pinaka-max na nakuha ko is 202 watts ata for the, Assassin's Creed na Odyssey. Overkill na yun, 700 watts na ginamit natin. Enough na is 450. Kayang-kaya po paanda rin ng 450 to. Pero if may plano kayong mag-upgrade ng GPU, so pinaka nyo is mga 650 watts. Yes, 550 pwede pa. Punta naman tayo sa case. Sa case guys, okay naman yung case. For the price, yes, ito na yung makukuha mo. Tempered glass, tapos meron siyang intake. Ang problem lang is isang lang yung fan na included sa rear pa. So kinabitan ko lang dito sa front para makabuga ng cool air dun sa sa loob. Ang hindi ko lang gusto sa case na to is yung cable management sa likod. Tapos yung kanina, 'di ba nakita niyo yung ginawa ko. So ang ginawa ko lang sa power supply kanina, 'di ba guys, yung orientation is fan is facing upwards. Pagka yung fan facing downwards is yung cable niya mag-e-extend dun sa likod. So hindi maganda yung cable management sa likod. Baka mas mahirapan pa ako isarado yung panel dito sa likod. So, yun. Yung kable lang kasi hinugot ko pa loob para hindi ako mahirapan dito. Kaya napansin nyo, medyo malinis tong yung cable management sa likod yun. So, ginawa ko na lang ng paraan. So, yun. Yun lang yung tip ko for the Matrexx 30. So, kung cable management ang gawin nyo, yung fan facing upwards yan. So, for the power supply, yung temps niya for the CPU is okay kasi pinaka-maximum ata kanina is 57 degrees Celsius. Yun po yung pinaka-max. Naglalaro siya ng mga 50 to 57. Basta ang max niya is 57 kanina. Okay, idle nasa 38 lang ata yun. So yun lang yung reklamo ko sa case. Pero guys, price lang nito is 1.5. So, 'di ba? Hindi naman sama. Okay? So yan guys, I think yun lang. Okay. For all the students
na subscriber ko. Ang dami nyo pala. So, nagulat lang ako sa mga comments. Umabot siya ng mga 700 yung last visit ko. Ayun, so, sa lahat ng mga estudyante, hintay lang po. When I reach 100,000 subscribers, i-announce ko na po yung yun. Sa mga hindi pa nakakapag-comment students, comment lang kayo sa baba at para makita ko kayo kung ilan kayo. So nga pala guys, nasa 92,000 subscribers na po ako. So 8,000 na lang. So sa mga students, tulungan nyo na ako maka-reach ng 100,000. So kasi para sa inyo yung i-announce ko sa 100,000. Okay. So abang-abang na lang guys. Okay? So please help me reach my goal this year na makapag 100,000 na subscribers. Okay? Sa mga hindi rin students, meron kayo when I reach 100,000. Okay? So guys, before ako mag-end, I would like to thank ASUS and Nvidia Geforce. Ayan. So, without your support, hindi po mangyayari itong 40,000 budget na gaming PC. Okay? So, sa mga naghahanap ng 40,000 na budget, so ito na guys. So, take note nyo na lang yung mga sinabi ko kanina for my conclusion dito sa build na to. So, there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload sa Xtian. So, like the video, subscribe to the channel, and I'll see you on the next budget gaming PC build. Bye-bye.